Matapos ang isang matinding backstory ni Maru at Cross ay ngayon na lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 10 ng JJK Modulo ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang scene na ito na kung saan ay matutunghayan nyo naman sa videong ito ang isang napakatinding revelasyon so far. Pero disclaimer muna, isa lang po itong spoiler kaya ang mga impormasyon na ilalahad ko ngayon ay subject to change pa lang po at inaccurate pa. Kaya na may huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang eksena dito sa present day na kung saan ay may kitang nagkakaroon ngayon ng meeting sina Usame at iba pang bagong karakter. Tinignan nila dito sa isang hologram ang pagwawala noon ni Maru. Nabanggit at napag-usapan nila rito ang tungkol sa posibilidad na nagpaplano na raw sina Usame na makipaglaban sa mga alien. Na-mention din dito ang tungkol sa isang tinatawag na Marley Organization na nakakadagdag lang daw ng risk sa pagkipagkasundo sa mga Simurian since di raw ito masyado kumikilos sa kasalukuyang sitwasyon ngayon. Na-mention din ang pag-remove daw umano sa isang barrier na di pa malinaw kung anong barrier ang remove. Na dahil dito ay kung ibabase raw ito sa Article 7 ng Jujutsu Regulations, ang pag-remove daw sa barrier ay masabi nilang wala naman daw problema. Ang Article 7 na nabanggit dito ay may kinalaman naman sa tinatawag nilang sacrifice system. Though di pa malinaw kung ano talaga ito mga kaibigan since rough translation pa lang ito. Along with this info ay nabanggit din dito ang word na Shurya soldiers. Anyways, sinabi rin dito mga kaibigan na noon ay napag-usapan daw na gawing gambling event ang pag-exercise sa mga cursed spirit. Kasi nung nangyari raw ang Calling Game noon ay doon na rin daw isinapubliko ng gobyerno mismo ang existence ng mga cursed spirits na dahil doon ay ang Article 8 daw ng Jujutsu Regulations na naglalayong gawing sikreto sa ang existence ng mga cursed spirit ay unti-unti na rang nawawalan ng saysay. Dahil pa rito na noon ay pinapunta raw si Yuta sa HQ matapos ang nangyaring insidente sa Shibuya. Na na-mention din dito na naging kabilang daw si Yuta sa isang General Supervision Bureau. Diniscuss din dito ang ginawang aksyon ng curse user mga kaibigan na baka itong matanda na curse user na wala rong masyadong issue ang ginawa nito kung ibabase ito sa kasalukuyan daw regulasyon. Kaya napasabi ritong ilan na kung ganon ay ang insidente barang nangyari sa case na hinandle ni na Yuka ay kagagawan daw ng isang latent sorcerer, hindi isang curse user. So parang hindi raw isang curse user ang matandang to. Kasi ayon dito, ang mga latent sorcerer ay mga individual daw na capable sa paggamit ng jutsu o sorcery na kung saan ang kanilang mga offense daw ay di raw kaagad nile-label na criminal offense. So maaring isang latent sorcerer daw ang matanda kasi parang wala rong issue ang ginawa nito o ang mga nagawa nito kung ibabase nila sa current regulations. Dahil pa sa kanilang meeting na so maaaring nagsasuspect na raw sila sa posibilidad na nagsimula na rin daw ng infiltrate sa kanila ang mga Shurya soldiers. Ayon naman nitong isa na sigurado raw siyang may ginagawa raw behind the scenes ang mga higher ups na mukhang magpapasimuno raw manong mga to ng conflict. Kaya kung sa pangalawang beses ay may i-infiltrate daw sila muli, ay katapusan na raw nila. Kung kaya't ang gagawin daw nila ay may i-deploy daw silang isang unit na ang misyon ay ang hanapin daw ng isang individual. At yan ay walang iba kundi si Yuji Itadori mga kaibigan na dapat doon nilang mahanap si Yuji. At unlike nung sa first appearance ni Yuji sa flashback ng matanda, ang appearance naman ngayon ni Yuji sa scene na ito mga kaibigan sa present ay isang Yuji na naka-hoodie pa rin at tila ba'y hindi tumatanda mga kaibigan o ang kanyang mukha ay same pa rin. Isang adult pero hindi tumanda mga kaibigan. At apparently, though di pa malinaw, ay ang reason pala sa paghahanap nila kay Yuji ngayon ay para mabigyan din daw ng idea ang mga alien na may malakas din daw silang individual nang sa ganon ay hindi raw kagad gagawa ng gulo ang mga to sa kanila at madidelay nila ang possible conflict in the future. Sinabi rin dito ni Usame na ang paghahanap kay Yuji ay hindi raw masasabing nagsasayang lang sila ng oras sapagkat hindi raw mapagkakatiwalaan ng mga higher ups at ang international military at hindi rin daw siya kakampi sa mga nagbabalak na magsasagawa ng gulo laban sa mga Simurian. Kaya ay dapat daw nilang mahanap si Yuji. Matapos na inilipat na may eksena dito kina Oski at ang matanda na kasama lagi noon ni Dora na kung saan ay papapunta sila sa isang pagtitipon. Nabanggit naman ni Oski mga kaibigan ang gagawin nilang pagkumbinsi sa council na dapat daw nila itong makumbinsi kahit mahirap raw gawin kasi once na may decision na raw ang council ay halos irreversible na ito at hanggang 2 appeals lang daw ang kanilang pwedeng gawin. Bukod pa riyan ay balak nila na mabigyan daw sila ng sariling desisyon na gawin ang mga bagay-bagay kasi napapagod na raw sila na lagi na lang daw nilulook down. Kaya ay kailangan daw nilang ikumbinsi ang council. Though di pa malinaw mga kaibigan kung anong kanilang ipapakonvince sa council. Also mas gugustuhin ni Oski na ang susunod raw na uupo sa desk of authority ay si Maru. Matapos inilipat na eksena dito kina Cross at Jabaloma na nag-uusap. And from here on out mga kaibigan ay mga susunod na scenes ay wala ng available translation. So mapabase na lang tayo sa larawan na may kita natin ngayon. Anyways, on the next scene ay may kita si Yuka at Cross na nag-uusap. Following with the scene, balik dito kina Jabaloma at Cross na in this scene ay mukhang kailangan nilang bumoto dito sa meeting. At habang nakatingin ngayon si Cross sa papel,
ay inaalala niya rito ang bata na nagbigay sa kanya ng balloon, sina Tsurugi at Yukap. Naalala niya rin ang kanilang village noon na sinira ng mga Discantants, bagay na nagpagalit sa kanya mga kaibigan. May kita rito na mukhang nagulat sina Oski sa sinasabi ngayon ni Jabaloma sa kanila, habang si Dabora ay nakaupo naman sa itaas. And in this meeting ay may gusto talagang ilahad ngayon si Oski at may sinuggest din dito si Cross at nagpalitan sila mga kaibigan ng mga words. Kaya ay nagsalita rito si Dabora at may pinaliwanag siya. Matapos ng eksenang yan o sa meeting na yan ay may kita naman na nag-usap ulit si Jabaloma at Cross. Sa sumunod naman na panel ay sina Usame, Tsurugi at Yuka naman ang nasa isang silid kasama sina Jabaloma at Cross, wherein may napag-usapan silang parang isang bagong kasunduan na during in this meeting ay nagpunta rin pala si Maru, na kung saan ay tuwang-tuwa pa sila dito ni Yuka sa kanilang maaaring susunod na gagawing misyon. Na-mention din dito ang tungkol sa mga pagkain na kung saan ay takam na takam ngayon si Maru habang ini-imagine niya sa kung gaano raw kasarap ang mga pagkain na yan. On the next scene ay napag-usapan din nilang isang board games na parehas lang sa board game ni na Cross sa Simuria. So overall ay ang chapter na ito mga kaibigan ay puno talaga ng revelasyon na magdidetermine sa future ng series na ito. Though ang lahat ng inilahad ko ngayon ay inaccurate pa talaga. Kaya abangan nyo na lang ang full chapter review natin sa chapter na ito para sa mas damapang chapter 10 ng JJK Modulo mga kaibigan, kasi napakatindi ng mga inilahad dito ng mga info at revelasyon na tsak na magpapahype talaga sa inyo mga kaibigan. Kasi dito mo natin tatapusin ang ating spoiler review. Kaya naman kung nagustuhan nyo ating video ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.